Daanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat. RMN, number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Tumpak na oras mga kasama, ganap na pong alas 4:03 na magandang hapon. Tatak RMN. RMN Servisyo Publiko RMN sa responsableng paghatid ng balita RMN sa responsableng pagbibigay ng komentaryo RMN sa responsableng pag-alay ng serbisyo publiko. Ito ang himpilan ng responsableng mamamahayag ngayon. RMN, kasama sa araw-araw ng sambayanan. Ito ang serbisyong tatak. RMN. Serbisyo Publiko. Isa pong magandang hapon mga kasama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Magandang hapon once again sa buong 37 barangay ng Cotabato City. Sa kabuuan ng Bangsamoro Autonomous Region, good afternoon mga kasama. Sa ngalan po ng ating station manager radyoman Sir Erwin Cabilbigan, sa ngalan din ng ating nakakagapay dyan po sa may kabilang silid, si radyoman Danilo Malaran. Sa atin pong digital mga kasama at technical side mga ka-idol. Radyo mo. Ako po ang inyong lingkod at makakabalitaktakan ngayong hapon. Hapon po tayo ngayon ng May... Sandali lang May 15 na ba? Payday ha? Ako po ang inyong lingkod mga kasama, Radyoman Jule Di Mapalaw. Ating programa mga kasama, live pong napapakinggan at napapanood sa ating official Facebook page na DXMY 90.9 Cotabato. DXMY 90.9 Cotabato mga kasama. At sa dial po ng pong mga radyo sa 90.9 MHz mga kasama. 90.9 MHz sa dial po ng pong mga radyo mga ka-idol. Siyempre pa sa ating official Facebook page, huwag pong kakaligtaan na mag-like, share and follow sa ating official Facebook page para kayo'y manatiling updated sa mga marites na may katuturan, mga balita, mga issue. Ano bang hottest issue ngayong araw kasamang Kuya Dan? Daming balita, informasyon, mga kaganapan mga kasama na dapat po ninyong malaman ngayong araw na ito. Yan pong Friday sa Yidol Ayam, Friday na payday pa! Congratulations kay Mrs. Happy ha? Oo, kasi sila yung receiver ng ano ba tawag dyan? Sa atin kasi yung nakikita lang yung payslip. Gaya ng tanong ni Ma'am Admin Laura Del kanina, binanggit niya sa amin na kung sino man yung pagpasok pa lang niya, entrada pa lang, ang good morning niya sa amin, nagsahod na ang imuhang mga misis. Hindi ko lang alam kung tama ba yung binisaya ko. Nation. At least
Sige, at least nagkakaintindihan tayo mga kasama. Anyway, ating programa, ulitin ko naka-live na ho sa ating official Facebook page. Uy, dito po patuloy pa rin na inaabangan po mga kasama ito pong Balitang Nasyonal. At syempre pa pala, ngayong hapon, no? Ang bisita natin ngayong hapon dito sa station. Gandang hapon na. At thank you sa pagbisita. Radyo mo, Do I need to mention? Ang ini pong mga reaksyon mga kasama, ang ini pong mga komento ngayong hapon, pwede pong ipadala sa ating text hotline, official text hotline ng DXMY mga kasama. Ito pong 0950-032-7332. Ulitin ko, 0950-032-7332 mga ka-idol. Ang ini pong mga komento, mga reaksyon, pagbati o ano pa man, gusto niyo magsumbong, abay, kayo bahala mga kasama. Pwede po kayong magpadala lang niyo pong mga mensahe dyan po sa numero na yan. Maliban po dyan, pwede rin ilagay sa ating sa comment section ng ating live stream ngayong hapon sa DXMY 90.9 Cotabato. Uy, gaya ng aking binanggit kanina, dyan po sa level ng national mga kasama, abay, meron na namang development. I don't know kung it might be a good news or bad news doon po sa ating mga tagapakinig sapagkat meron pong etong suspension ang binabanggit natin preventive suspension mga kasama. Bakit kaya? At kanino ito naka-address? Binabanggit natin ito pong preventive suspension mga kasama ay ipinato po ni itong si Office of the Ombudsman kay Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska mga kasama. Nako, mau ganit. Oho. Yun hong team leader o yung kataas-taasan ho mga kasama na itong Sergeant at Arms yung sariling police or security ng Senate of the Philippines mga kasama. Isa po yan o sabisa po yan ng inilabas na order o preventive suspension na inilabas ni Ombudsman Secretary Chan saan na yun? Itong si Crispin Remulla mga kasama. O Justice. Ilang mga kasama at maya-maya ipaparinig ko natin sa inyo ang naging buod o ilan sa bahagi ng pahayag ng naturang opisyal regarding po sa nasabing issue. Ito pong opisyal na suspension na ito mga kasama na ipinato po sa nasabing opisyal ay umani na naman ng samot-saring reaksyon sa publiko. Samot-saring reaksyon from the netizen at sige, maya-maya mga kasama, ating pakinggan, gaya po ng aking binanggit, yun pong buod ng kanyang pahayag. Liban dyan, dyan po naman sa bayan ng Midsayap ba to? Meron na namang kaso dito po sa ating local mga kasama, local area sapagkat isa na namang kaso ng pamamaril ang naitala ngayong hapon. Sandali lang at maya-maya rin mga kasama maraming development doon po sa mga usapin nating binabanggit. Itong kaso ng pamamaril na naitala ngayon lamang hapon mga kasama, isa pong motorista ang walang habas na pinagbabaril po sa binabanggit natin bayan. Bago yan, magandang hapon muna sa ating mga viewers. Magandang hapon sa lahat ng tagapakinig ng DXMY. Dali lang silipin natin. Eto, good afternoon. Watching us kay Wads. Na si Wads.
Huwag ganyan. Radyo mo Ganyan. nationwide. Oh, tayo. Oo. Ganda nga po kay Antibay Umulkusum Timbang Waya, kay Dadatong Waya dyan po naman ito sa may Purok Bayalabi mga kasama. Magandang hapon na kay Sir Norodin Kadir. Good afternoon, sir. Magandang hapon po to all Bangsamoro people. Kay Bay Ems o Bay Mems. Magandang hapon, ma'am. Waalaikumsalam. Magandang hapon po. Watching from Barangay Rosary Heights 6, Cotabato City. Sa lahat po ng mga taga Barangay Rosary Heights 6 mga kasama, good afternoon po sa inyo. Nag-check attendance na yung mga taga RH. Hindi pala RH 6. Stand corrected. RH 10, RH 11 mga kasama. Radyo mo nationwide. Roman numbers. RH 11, Ma'am by Ma'am. Diyan po sa may Barangay Rosary Heights 11 mga kasama. Good afternoon. Kay Montasierra Gyaman Aloy. Magandang afternoon din. Sir Jule watching from Datuangal, Mitimbang. Kay Mayan Masukat Akan, good afternoon. DXMY from Taguig City sa may Green Mosque mga kasta. Tatak RMN. Serbisyo publiko. Ito, yung kanina, liban dyan mga kasama, meron na namang bagong resolusyon para po sa Level 2 District Hospital. Diyan pa naman sa may bayan ng Pahamudin, aprobado na ngayong araw. Ito, maraming... Mamaya mga kasama, yun pong mga binabanggit natin dito, pahapyaw pa lamang na impormasyon doon po sa mga issue, mga balita na kala po ng nipong mga radyo Radyo mo nationwide. Alam niyo ba, dito pa rin sa Sultan Kudarat, sa bayan ng Sultan Kudarat mga kasama, binabanggit na naman dito itong mainit na isyong may kaugnayan sa Cotabato Sanitarium Hospital, General Hospital mga kasama. Inirereklamo yata inirereklamo sapagkat meron yatang isang allegedly buntis. Inirereklamo ho ng isang opisyal diyan po sa may Sultan Kudarat sapagkat nasawi nga ho mga kasama sa kasamang palad. Yun pong isang buntis na nanganak. Binabanggit dito sa impormasyon na ipinaabot po sa DXMY mga kasama. Magandang hapon din pala sa ating Lodi. Nanonood pala sa atin ha. Thank you sir ha. Thank you idol. Kay Ulysses Arap. Arap. Magandang hapon idol. Pa-shoutout po. Dito sa may shoutout pa rin po kay Boss Art Shop. Dito sa may bahagi ng Crislamville. Nakikinig po sila ng DXMI. Lalong-lalo na yung mekaniko ho nila. Sino ba yung pangalan ng mekaniko, pare Kois? Sige nga, pakilantad nga yung pangalan at pakisabi na rin kung single ba yan o ano man. Yung mekaniko nila, single ba yan o kaya na bala. Strike one na ako doon na. RMN. Serbisyo publiko. Sige. Ganang hapon na. Once again, magandang hapon sa lahat po ng tagapakinig ng DXMY, lalong-lalo na kay dyan po sa may Boss Art Shop, sa may bahagi ng Crislamville mga kasama, lalo na sa kanilang mekaniko. Uy, sabi ni Sir Ulysses, si Jarson, si Jarson na single. Ano man? Ibig sabihin, pag nagka-payday ito si Sir, walang problema. Meron kasi, pag may asawa daw, sabi nila, pagka-payday, ang tanging makikita mo lang is yung piece of evidence na meron kang sweldo. Anong binabanggit ko dito, tinutukoy ko mga kasama, yun pong payslip. Kasi urot na ang kwarta. Nandun na kay Mrs. Yung binabanggit nila. I don't know. I don't think so mga kasama kung ganun ba talaga kasi naririnig ko lang naman yun. Hindi pa natin na-experience ito pa. Anyway, sipag naman ni Sir Jarson, no? Sa mga single dyan, nakatutok sa DXMY itong sila Sir Jarson. Thank you. Thank you very much Sir Ulysses and Jarson. At sa inyo pong shop dyan, mag-ingat po kayo kahit paano, kahit na nasa stationary lang kayo.
mag-iingat na o maging doble ingat din po kayo mga kasama Radyo mo, Nationwide. po sa inyong trabaho. Pagkat kahit anong trabaho po, mayroon tayong risk na binabanggit. Aha. Sige. Dito naman sa Dato din Sinsot mga kasama. Gandang hapon din. Sige. Ipambungad natin yung usapin kanina mga kasama na binabanggit natin dyan po sa may level ng national. Ito pong pag-suspend sa isang opisyal. Aha. Oo. Balikan ko lang si Ma'am by Mems. Magandang hapon, Ma'am, ha? Opo, thank you po. Walang anuman po. Kay Waalaikumsalam, Emran. Oo. Idol na idol ito, from Salama. Saan ba tong Salama, sir? Is it Masjid Salama or saan ba? Saan ba tong Assalamualaikum? Assalamualaikum. Pinagkaiba. Sige. Bubon mga kasama, gaya ng aking binanggit kanina, merong development dun po sa ano yun. Dali lang atin munang alungkating itong paparinig natin mga kasama sa inyo po ang ilan sa bahagi ng pahayag ni Ombudsman Crispin Remulla doon po sa pagkakasangkot, no? Doon po sa binabanggit nila dito. Pahabol din kay Amina Abdullah, good afternoon from Al Madina, Al Munawara Kingdom of Saudi Arabia. Magandang hapon, ma'am. Kay Ma'am Amina, good afternoon. Sana 4:20 na po ng magandang hapon mga kasama. Kaya ng aking binanggit kanina, sinuspindi po ng tanggapan ng Ombudsman ng 6 na buwan. 6 months. Half year mga kasama. Half year po yung ipinataw na suspension. Doon po kay Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska. Kung naingaho ng isang reklamong kasalukuyang iniimbestigahan. Ang anunsyo ay ginawa po ni Justice Secretary Crispin Remulla nitong araw o ngayong araw, May 15, 2026. Ayon po sa nilabas na payag ng Ombudsman mga kasama, ipinatutupad po ang preventive suspension laban kay Plaska habang isinasagawa ang kaukulang investigasyon sa reklamong inihain laban sa kanya. Gayunpaman, wala pang inilalabas na detalye ang tanggapan ng Ombudsman hinggil sa partikular na kaso o aligasyong kinakarap ng opisyal. Inasa namang magbibigay ng opisyal na pahayag ang kampo ni Plaska kaugnay ng naturang suspensyon sa mga susunod na araw. Samantala, patuloy naman ay inaabangan ng publiko ang karagdagang impormasyon mula sa Senado at sa Ombudsman ukol sa nasabing issue. Radyo mo, Nationwide. Tata, RMN, Serbisyo Publiko. Dali mga kasama at pakinggan natin yung gaya ng aking binanggit kanina. Punta natin yung naging press conference with Crispin Remulla mga kasama. Marami kasing nagtatanong, maraming nagsasabi na bakit si OSA, itong si Plaska ang sinuspende mga kasama. Okay lang sana kung pati nga daw ho ito pong si NBI Director Melvin Matibag patawan din ang suspension mga kasama while ongoing yung deep investigation regarding po sa incident na naganap dyan po sa may Senate of the Philippines, Senate building mga kasama. Nabanggit ng iba parang unfair, Parang unfair daw yung nangyari nilang parang kay yun nga talaga yung kanilang inilalahad dito mga kasama. Radyo mo, Nationwide. Eto mga kasama, ang ilan sa board ng press conference of Philippine Ombudsman si Crispin Remulla mga ka-idol. Ating pakinggan. Tata, RMN, Serbisyo Publiko. Expression meant to make things easier for us to get to the bottom of things. Kinakailangan kasi na mapag-aralan yung pangyayari na naganap sa Senado nung 13 ng Mayo, nung gabi, at madaling araw kahapon lang yun, madaling araw kahapon, kung saan
nagkaputukan at tila tumakas sa protective custody ng Senado si Senator Bato de la Rosa na mayroong warrant of arrest galing sa ICC. At yun ang mahalagang balita na inaanunsyo ko ngayon sa inyong lahat sapagkat kinakailangan kumilos tayo sa bagay na ito. OMB, kano po katagal? Microphone, please. 6-month microphone. Good afternoon po, Isa Umali po from DCWB. Gaano po katagal yung preventive 6 suspension? months. 6 months. And nakausap niyo na rin po ba si Senator Sergeant at Arms Aplaska? Hindi ko pa kinakausap. At pero pinadala ko na ang order sa Senado para matanggap nila kagad sapagkat ang usapang ito ay napakaseryosong usapan. Sa isang opisina na itinatag ng ating saligang batas, ang mga pangyayaring ito ay hindi katanggap-tanggap, lalo-lalo na na siya ay gumaganap bilang sergeant at arms at siya pa nagpaputok unang putok ng baril. It's worrisome. If we allow this to go unpunished and just ignore it, we cannot ignore something of this magnitude. Sir, good afternoon. Yanes Kapati of GMA News Online. Sir, yung 6 months preventive suspension without pay, would that be correct? Ano ba yung nakalagay sa atin? Hindi. The preventive suspension, I don't know kung may pay or no pay. No pay. Sir, meron ba siyang It's a preventive suspension. Tata RMN Serbisyo Publiko. Tata RMN. Yun po mga kasama, ang ilan sa board ng payag ni Ombudsman Remulla mga kasama regarding po doon sa issue na binanggit po natin kanina. Yan po siyang karagdagang dito mga kasama. Ganyan ba dapat maging senador? Yun po yung kanyang patutsada dito mga kasama. Ginamon po ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla si Senador Ronald Bato de la Rosa na magpakatapang bilang dating pinuno ng pambansang pulisya. Sa press conference nito mga kasama, patanong po na sinabi ni Ombudsman Remulla kung ganito ba ang dapat na inaakto ng isang senador sa bansang Pilipinas. Eto, pakinggan pa rin natin mga kasama yung kanyang pahayag. Tata RMN Serbisyo Tataka ko sa kanya, naging chief PNP siya. Tumatakbo siya sa batas. Humarap siya. Ba't niya ginugulo yung mundo eh? Managot kasi yung mga gawain, sagutin mo yung mga... Sabihin mo, kung wala ka talagang kasalanan, harapin mo. Anong klaseng tao yan? Di ba? Ganyan ba dapat maging senador natin? Tumatakbo sa batas? Is that the hero we want to portray? Di ba? Managot siya, harapin niya lang ang mga paratang at sagutin niya na maayos kung wala talaga siya kasalanan. Flight is an indication of guilt. Di ba? It's a very basic tenet of criminal law. Flight is an indication of guilt. Tata RMN Serbisyo Publiko. Yun mga kasama. Kung kayong tatanungin, sige nga. Bigay nyo yung pong pahayag. Pwede nyo ipadala sa ating official Facebook page, sa ating comment section. At kung gusto nyo naman na medyo confidential, doon na lang sa ating numero na 0950-032-7332 mga kasama. At sa huling bahagi po ng ating programa, bibigyan po natin yan ng pagkakataon na mabasa o natin mga kasama. Yan pong inyo pong mga pahayag.
Good afternoon muna sa lahat po ng mga nagme-merienda. Ba, ano kaya merienda natin kasamang Kuya Danny ngayong hapon? Marami pang mga balitang national dito mga kasama, pero as of now, dako muna tayo sa balitang lokal. Itong balitang lokal natin dito mga kasama. Dali lang at sisilipin muna natin ang mahiwagang kodigo. Yung kodigo ng DXMY. Gaya ng aking binanggit mga kasama, kanina, ngayon lang, 1 hour ago mga kasama, ngayong araw, ngayong hapon, isa pong kaso ng pumamarilang naitala naman. Ito, niyanigbo ng pumamaril ang sitio Bobonaw. Bobonaw, dyan po sa may Barangay Agriculture sa bayan po ng Midsayap sa North Cotabato. Ngayong hapon matapos nga maganap ang insidente na agad na mga nirespondihan na mga otoridad. Ito pong kaso ng pumamaril mga kasama. Bate po sa po ng investigasyon, nagsagawa po ng investigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo at ang taong sangkot sa naturang pamamaril. Wala pang magkakakilanlan sa naturang biktima mga kasama, habang hindi pa rin nilalabas sa publiko ang pagkakakilanlan ng suspect sa nagpapatuloy na investigasyon at hot pursuit operation na mga otoridad. Maya-maya, bibigyan natin yan ng karagdagang impormasyon mga kasama. Dako pa rin tayo sa bayan naman ng Sultan Kudarat mga kasama. Ito at ating bigyan. Ito, basahin natin yung medyo mahaba ito Sige. Posted ito sa social media mga kasama sa atin pong Facebook page. Ito. Banggitin natin, ito pong official na binabanggit si Dato Dustin Mastura mga kasama. Ito sa may Sultan Kudarat Kakalungkot po kung ang public servants di ginagawa ang serbisyo. Yun po yung kanyang sabi. Ang alam ko o ang alam niya, ang public hospital daw may sahod, ba't hindi po tayo tumulong katapat ng mga sweldo or charity cases katumbas ng sahod. Huwag po puro PF. What PF means mga kasama? Ito. Charity cases katumbas ng sahod, mga kaso o sumobra, doon pwede na may PF. Okay, ito pong post ng isa po sa ating mga netizen mga kasama, itong si Arabia Abdul Karim. Binabanggit dito, Assalamualaikum para kanong mga tao panon ng gula kinawafat na Ali Kuanto. So kapatid niya pala. Noong April 28, nagpa-check up po kami sa Sanitarium Hospital kasi para in case imbata din sa kanin na adandan record nin. Kanya nami plano sa regional nami papumbatan so ali ko din. Daw kinoma nami nag-wait kami mga pila ka oras. Then alhamdulillah sa kanindanan pag-check up na doktor din niya nilan padtalo kailangan na ma-admit ni ali ko kasi 2 cm din. Sa kanintas malubay kun pan heartbeat na baby nin. Anday mamo. Siyempre, kagilkan man nan iali ko for safety na din ng anak niya. Kaya nagpa-admit siya kay Sartanya ko Tarima na mga magabibo anto ng bata rin sa kanin. Pero, hindi ka na panbasan. Taman pan sa nasot kami pa na April 1 to pan ka ginadamnin ityanin pero sakali pan dali medyo saan na naglala, so ibig sabihin saka pa daw naglala mga kasama na ay nung pag-labor niya mga May 2 May 2 sa mapita o sa umaga hanggang sa mga hapon around 6 p.m. Pumasok na ho siya sa delivery room at marami po siyang nakasama doon po sa loob na
nakapanganak na o nanganak na mga kasama. Around 6. So, taman sa Mapita na si Kaninboy Nasamos. Ibig sabihin hanggang umaga mga kasama, siya lang yung natira doon. Then, pagsapit daw ng kinaumagaan, pakiusap po kay mga midwife na kahit tubig man lang kasi hindi daw siya nakakain, yung kanya pong kapatid. Hindi rin daw nakatulog hanggang sa sumusuka na ho siya sa yanin nga pangani sal kami kakaina ama na operation. O ibig sabihin magpapa CS na to. Hindi civil service kundi cesarean. So ako now di na daw kaya. Yun po yung kanyang pahayag mga kasama. Ito pong nag-post na ito. Taman sa May 3 to 23 PM. Imbata so Aliko. So, nanganak daw yung kanyang kapatid. Sa kabuuan po ng naturang post mga kasama, niyapon masakit saka ito. Yung katalima namin bun ilangon na to bun na matay ugid niya namin di katalima na pinakapasangan nilan so Aliko. Pangani namin operan pero da doktor do so pambatay rin so Aliko na koma sa mga doktor. Ibig sabihin niya mga kasama, nung iniiling po nila na maoperahan yung kanyang kapatid na nahihirapan po mga anak, walang doktor. Pero nung nasa near death na siya, mamatay na nga, parang ganun, saka nagsulputan yung hindi lang doktor, kundi mga doktor. Ibig sabihin, 2 or more. That time 50-50 boy Aliko sa supwadan. Imagine sanitarium hospital to Red Cross to sa town pan ikakwa ilugo. Dai mamo. Okay, da pila ginawa. Lubon mit taman so umul. So luto no alin. Post po yan mga kasama ni itong si Arabia Abdul Karim. Ganun po ka sa club. Yan pong reaksyon mga kasama. Ulitin ko, nice po ninyong magpadala ng inyong reaksyon sa ating mga topic ngayong hapon. Pwede niyo pong ipadala sa ating Facebook page, sa comment section, sa ating live stream. Siyempre pa sa ating text hotline 0950-032-7332 mga kasama. 0950-032-7332 mga kasama. Once again. Eto naman mga kasama. Ayan, naglabas din ng kanilang pahayag ang Cotabato Sanitarium and General Hospital regarding po sa nasabing issue mga kasama. Kung saan na daw ito ang kanilang institusyon. Ito, basahin natin. Ito yung kanilang opisyal na pahayag mga kasama. Naglabas po ng opisyal na pahayag ang Cotabato Sanitarium and General Hospital kaugnay po ng kamakailang insidente na naugnay ang kanilang institusyon. Tinilabas po na pahayag ng ospital, kinilala po nito ang mga alalahanin at sentimiento ng publiko habang pinahalagahan ang tiwala at pagkikipagtulungan ng mga pasyente, kanilang pamilya at iba pang mga sektor. Ayon po sa pamunuan ng ospital mga kasama, kasalukuyan pong isinasagawa ang isang masinsinan at walang kinikiningang pagsusuri upang matukoy ang buong katotohanan hinggil sa insidente at matukoy din ang mga naaangkop na hakbang at kinakailangang pagpapabuti. Ginit po ng ospital mga kasama na nananatili itong matatag sa pagpapatupad ng transparency, accountability at professionalism, kaligtasan ng pasyente at patuloy na pagpapabuti ng kanilang serbisyo. Yung kanina pong kanilang payag mga kasama, posted din sa Facebook page ng DXMY. Gusto niyong basahin o ulitin para po mas malinaw, doon you can go mga kasama. Scroll down lang kayo dyan po sa Facebook page natin ng DXMY 90.9 Cotabato. DXMY 90.9 Cotabato at wala na pong iba. Radyo mo nationwide. Ito, sincerely acknowledge the concerns and sentiments raised by members of the public regarding a recent incident associated with the hospital. We deeply value the trust, confidence, and partnership of our parents,
patients, families, our stakeholders, and the communities we are privileged to serve. As a public healthcare institution, mga kasama, committed to compassionate, people-centered, and quality healthcare. We recognize the importance of listening to the voice, experience, and concerns of our patients and the public. We understand that the situations such as these may cause worry and disappointment, and we assure everyone that the matter is being addressed seriously, responsibly, and with utmost sensitivity. The Cotabato Sanitarium and General Hospital remains steadfast in its commitment to transparency, accountability, professionalism, patient safety, and continuous improvement. We believe that the concerns raised by the public provide valuable opportunities to strengthen our systems, improve our services, and further uphold the trust bestowed upon us. We respectfully ask for patience, understanding, and continued cooperation as we work toward a fair resolution and meaningful improvements for the benefit of our patients, staff, and the entire community. Yan po mga kasama ang laman ng pahayag ng Cotabato Sanitarium and General Hospital regarding po sa nasabing issue. RMN. Serbisyo Publiko. Eto, may mga viewers pa tayo bago tayo mag-commercial break kasamang Kuya Danny. Eto, magandang hapon kay Dovem Narca. Good afternoon po, ma'am. Kay, ano yun? Si Emran. Good afternoon, idol. Oh, wala si, wala si Ebs, pati si Radyoman Rahim. Oh, si Amina Abdullah, magandang hapon po, ma'am. Ano ba dun? 4 dito 4 p.m. Ibig sabihin nasa alas 11. Oh, 1, 2, 3, 4. Alas 11 pa lang dun sa kanila. Oh, good news. Radyo mo. Siguro. Sige. Kaya Sarminta D. Abdul, magandang hapon po. Good PM ka Kuya. Pasyatot naman po dito sa may Punol, Pikit sa North Cotabato. Magandang hapon sa lahat po ng mga taga-Pikit. Taga-Pikit na Mapia, Malulong Center, Kanu. Sa lahat po ng mga magingudanan sa Pikitan na Mapia, Malulong San. Ang ibataro san, ang insaman ay merienda san sa Pikitan. Kataw naman Pikitan. Alam sa mga kapia mapenanan. Ayun. Sige, mga kasama. Kay Tristan Nayat Gulay, magandang hapon din. Good afternoon, Radyoman. Good afternoon din, ma'am. Sir pala, hindi. Sir Tristan, good afternoon, sir. Sorry. Kay Amil, Kaumpungan ba to? Kaumpangan. Magandang hapon. Kay Dato Manong Mike Caver Latip, magandang hapon din. Maya-maya mga kasama, eto, pansamantala muna tayong magko-commercial break at babalik tayo makalipas ang ilang mga paalaala mga kasama. Atin po mga komento ninyo, mga payag, atin pong babalikan sa ating pagbabalik. RMN. Serbisyo Publiko. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. Tan ganado na made with real fruit extracts. My refreshing fruity flavor. Let's get refreshingly real with Tan. Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo. Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya
Papaya Fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, Papaya Fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako. Yan si Dan at 6 a.m. dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural. Galing, Dan! Mag Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ahoy! Kidney Care time! Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabala ka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na nang ni Kidney Care nga mo akong gisulayan sir. Action mo sig minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag og lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po ng akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban ana. Ang nailhan nimong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Wow! Mas maayo pa? Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra? Naa. Bisag pang Sharon pa. Nailetsyon, humba adobo kaldereta. Extra maayo. Aron extra pud ka. New Alaksan Extra. Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Uy, nakadungog na ba ka sa balita? Ang imong paborito na Milo na anay twin pack. Sulit kaayo sa kalami ug sustansya. Sa presyong 17.50 pesos SRP, makaduha ka baso na. Unsa pa imong ginahulat? Palit na og Milo twin pack sa imong suking tindahan. Mag Milo everyday. Drink Milo every day. Naulian na ka, ma? Wala pa. Naulian na ka, ma? Wala pa. Naulian na ka, ma? Wala pa. Nga nang dugay man ang sipuna, ma. Kung naay sipon, muhinay ang immunity maong dugay maulian. Pag Neozep Z Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity kontra sa niaging formulation aron paspas maulian sa sipon symptoms sa sulod sa 2 hangtod 3 ka adlaw uban ang saktong kaon og exercise. Maong mobalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon. Naulian na ka, ma? Gahapon pa. Maayo ha, oy! Basta Neozep Z Plus Forte, karon naay zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath
Hot Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tumpak na oras mga kasama, 4:48 ng magandang hapon. Tatak RMN. RMN. Servicio Publico. Tatak RMN. Servicio Publico. Tayo po ay nagbabalik mga kasama sa ating programang DXMI at your service. Bilang ng DXMI 90.9 na Kota Bata mga kasama. Magandang hapon pa rin ang ating pagbati sa lahat ng mga tagapakinig at tagapanood ng DXMI. Good afternoon sa ating Facebook page. Magandang hapon din sa ating mga tagapakinig sa kanila pong mga radyo. Yung mga kaibigan natin dyan po sa may supermarket site mga kasama. Yun po mga individual na abala po sa pagtitinda ng gulay, pagtitinda po ng samot-saring kinakailangan sa bahay. Yung mga mahilig sa mangga, mahilig sa mampalam, meron dyan. Sige. Yung ano bang merienda, hinahanap po. Kung saan-saan na, dito po sa Radyo mo Nation. Kanina po ito. Sige. Good afternoon po mga kasama. At doon naman po sa mga kasama natin na nandyan pa sa labas. Papawi pa lang ng kanilang mga bahay, galing trabaho mga kasama. Radyo mo. Arinaway, meron pa kayong baon na pananggalang sa ulan. Kasi hindi po natin nasaan. Baka mamaya mga kasama, bigla na lang uulan. At wala po tayong kalo, wala tayong pang-cover sa ating mga ulo. Mahirap magkasakit sa mga sandaling ito mga kasama. Radyo mo Nationwide. Kahit na sabihin man natin na mahirap o mahal magpagamot pero mas mahal ka niya, mahirap pa rin mag-recover mga kasama. Mahirap pa rin yung may sakit ka talaga. Ganun. But mas maigi pa rin mga kasama na mag-ingat ng mga ganitong kalagayan ng panahon. Itong mainit ang araw, so bigla lang uulan. Radyo mo. Alam mo yung ano pa lang, yung singaw pa lang ng simento. Ang tawag kasi dyan mga kasama is petrichor. Ulitin ko, yung petrichor ng simento pag mainit yung araw tapos biglang umulan. 'Di ba? May naamoy kang parang amoy semento. Basta kahit anong portion ng mga kasama, kalsada, dryer, yung yung mga facility na may semento, concrete area mga kasama, maamoy mo yung amoy semento. So, yun siya. Lumasa ika sa Maguindanao, nakakalumasa. Kakasipon, nakaka-cord. Katulad nung ganyan sa paghawak niya sa kamay mo, na cord. Ganun yun. Sige. Sige mga kasama. Na strike 7 na ako dito eh. Anyway, ano pa? May mga panawagan ho tayo dito. Pasadahan din natin yung panawagan ng ating mga kasamahan dito po sa DXMI mga kasama. Kahapon, kanina, meron din. Baka bukas, meron din. Probably. Kumusta kaya yung mga area na walang ilaw kanina, kagabi? Meron na ba? May mga ilaw na ba? Pwede bang ma-share sa amin kung anong inyong na-experience? Started at 11 PM kagabi. Sige nga. Pwede? Sige. Bigyan kita microphone. Ayan. Sige. Gusto mo mag-share kung anong... Sige. Wala ayaw. So... Eto, pasadaan natin mga kasama yung mga panawagan ng ating mga kabayan, ng ating mga kasamahan dito po sa Cotabato City, mga lost and found. Mga lost and found na itong badung, pusa, kuting pote. Ulitin ko mga kasama, ito pong missing cat. I don't know kung ano bang latest dito. Ano to? Sige. If may info po mga kasama, pwede po kayo sandali at tingnan natin, silipin natin yung kanilang sana ba?
Saan na yung kanilang dito pa rin mga kasama. Hindi pa rin nahanap. Yun pong hinahanap nilang pusa. No? Sino ba yung mga mahilig dito sa mga Elurophile dito? Tama, no? Elurophile. Elurio. Paano to basahin? Huwag lang Chong Hilario. Elurophile mga kasama. Yun po mga cat lover. Ano kaya tawag pag aso? Siguro canine pag aso. Ibig sabihin. Huwag lang dogphile. Uy, ibang ano yan. Canine file, isn't it? Pwede. Convert tayo eh. Mga Latin word na yan, mga file na yan. Filing of civil service mga kasama. No comment. Sige. Hello po, good morning. Ito, kahapon pa to. Umaga ito pinost mga kasama. So good morning ho. Hindi pa rin po nakakatulog until now. Kakahanap po ng kanyang pusa. Sana po matulungan niyo po. Tapos para mabilis siya mahanap. Missing cat, female around 10:18 a.m. Kakalabas po o nakalabas po pag lumalabas sila, bumabalik naman agad. Before, baka po may nagbenta o magbenta, nakapulot sa inyo. Diyan po sa may bahagi ng steros mga kasama, sa RH9, sa tricolor po siya, o tricolor po siya, more on white. So, sa mga may information, pagka may nagbenta ko sa inyo ng badong mga kasama, puting. Ang pusa. Hybrid kasi ito. Late pa pero maganda. Piyay buntal nin. Siguro mabenta ito mga 500. Pwede. May ganun ba? May pusa ba na 500? 500 pesos? Wala. Halata na cat lover ko eh. Eto sa kanilang numero mga kasama, 0905-902987. 0905-902987 mga kasama. Yan po ang kanilang numero. Pwede po kayong makipag-unayan doon po sa may-ari mismo na si Jibs Pet Care Supplies and Delivery mga kasama. Kilala mo? Saan banda yan? Magsalita ka, may microphone dito. Saan? After ng bridge. Sa may tindahan siya ng mga cat supplies, mga cat food. Yung tag 180, mas mahal pa sa bigas. Pag bumili ka ng cat food mga kasama, mas mahal pa sa bigas. Mas mahal pa sa gasolina. Pero wala ka magawa eh. Baka mamaya, baka ikaw yung hindi pa uwiin pag wala kang bit-bit na ganun. Yung iba lang ha. Yun sa mga nakaka-experience lang naman. Sige. Oo. Eto, di ICC, national news pa rin tayo mga kasama. ICC arrest warrant kay Bato, kumpirmado ng DOJ. Sinumpirma po ni Justice Secretary Frederick Vida. Ngayong araw, Biyernes, May 15, ang arrest warrant na inisip po ng International Criminal Court o ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kanyang statement mga kasama, i-quote natin I do confirm that there is a valid ICC arrest warrant and a pending request from ICC. It has been duly received by the Philippines, sabi ni Vida. Radyo mo nationwide. Ibang usapin pa rin mga kasama. Balik tayo dito sa Bangsamoro region. No? Huwag po ninyong kakaligtaan mga kasama na this coming Sunday, meron pong malawakang brownout. Dito po sa Cotabato City sa buong area po, but in different time. Area po ng National Grid Corporation of the Philippines mga kasama. Ito po, magpapatupad po ng malawakang power interruption this incoming Sunday ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Linggo. Dahil po sa isasagawang pagkukumpuni ng at maintenance ng CBAA dahil sa Sultan Kudarat 138 kV line mga kasama.
Sinabi naman sa DXMY ni NGCP spokesperson Engineer Bernadette Buwak na mawawala naman ng kuryente ang buong franchise area ng tanggapan simula alas 6:45 ng umaga. Ulitin ko, hindi pa yan bukas sa Sunday pa mga kasama sa 17. Mo nationwide. A day or 2 days after payday. Bili na kayo ng power bank. Dalawa, tatlo, o naman. Sige. Sinabi po sa DXMY ni spokesperson na Engineer Bernadette Buwak, magsisimula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 6:15 ng gabi. Ang humigit kumulang 12 hour and 30 minutes mga kasama ang kawalan ng supply ng kuryente. Kabilang po sa mga gagawing aktibidad ang line repair sa iba't ibang bahagi ng 138 kV line, preventive maintenance ng power transformer ng NDCV, Sultan Kudarat Substation at pagsasayos po ng iba pang high voltage equipment. Ito mga kasama, pakinggan natin ang ilan sa mood pa rin ng kanyang pahayag sa DXMY mga kasama. Yes, sir. Nagpalabas tayo ng Notice of Scheduled Power Interruption para sa May 17. Ito po yung planned scheduled shutdown ng Kibawi Sultan Kudarat 138 kV line upang isagawa yung repairs. Various repairs po at different locations along Kibawi Sultan Kudarat 138 kV line. Wala po ang Wala po ang kuryente 5:45 AM at inaasahang matatapos at restore ang serbisyo ng kuryente at 6:15 PM. So 12.5 hours po iyon, sir. Maliban po sa line repairs, marami pong ride-on activities like preventive maintenance of power transformer inside NGCP Sultan Kudarat substations at iba pang mga high voltage equipment. Apektado po ang entire area ng Cotabato Light and Power Company, entire franchise area ng Cotelco P. Palma and Magelco Simway Substation. Actually po, dalawa pong notice of scheduled power interruptions ang nalabas ng NGCP. Dalawa pong shutdown po kasi yan ngayong linggo. Meron din po sa Takurong, Dato Saudi, Ampatuan hanggang Dato Udin, Sinsuwa, 69 kV line. Magkaiba lang po yung oras ng dito sa Takurong, Dato Saudi, Ampatuan line. Magsisimula yung interruption 7 AM hanggang 5 PM doon na side. And dito naman sa Cotabato City and parts of Cotabato Province hanggang parts of Mindanao del Norte ay 5:45 AM hanggang 6:15 PM. Yun, malinaw mga kasama. Mas malinaw pa sa sikat ng sanang. Ba? Sige. Dito pa rin sa Cotabato naman, nagdulot naman po ng power interruption kagabi ang pagsabog ng umano'y transformer sa poste ng kuryente. Nabagi po yung mga kasama ng MBR8 sa Cotabato City dahil sa malakas na ulan, hangin at ang pagkidlat. Inihayag po sa DXMY ni Cotabato Light spokesperson Dorina Almirante na kabilang po sa mga naapektuhang lugar ang Biniruan at ilan pang mga street dito po sa lungsod. Bate po sa paunang investigasyon, posibleng tinamaan ng kidlat ang ilang electric equipment dahilan upang maputol ang mga primary lines at magdulot ng agarang brownout sa mga apektadong lugar. Ating napag-alaman from our kagabi, marami pong affected na mga area under sa ating franchise area dahil po sa malakas na ulan at mga kidlat. Nagkaroon ng power interruptions yung area po ng Biniruan, Sinaida, Badoy Street at ito pong yung may malaking affected, sir, dahil sa malaking pagkasira ng primary line. Itong along Makapagal and Sinsuat Avenue po na ating area, Sir Erwin. Ang initial, dahil po sa malakas na ulan, may mga ilang electrical equipment tayong natamaan. Yung initial, may mga posibilidad na natamaan ng kidlat. So, nung nangyari po yung mga incident na yun, may mga biglang pag-hit ng ating mga areas, yung mga nagkaroon po ng agarang brownout po. So, as of kanina, ang nasabi sa atin, as of 6:30, may mga interrupted areas tayo, gaya nung sa along Sinsuat Avenue, papuntang Gonzalo Javier, San Isidro Street, yung sa isang kanto ng Makapagal, and meron din yung ibang bahagi ng San Isidro Street po, Sir Erwin. Radyo mo nationwide.
Ayun mga kasama. Sige at dahil dyan, yun po yung wag po nating wag nating kakaligtaan mga kasama. Yun pong brownout na magaganap po bukas Makalawa mga kasama. Sa ngalan po ng ating station manager Radyoman Sir Erwin Kabilbigan, pero bago yan ha. It's a prank. Bago tayo tuloy magpaalam, silipin muna natin ang mga kapatid mo ba idol si Sir Jun. Opo Sir Emran. Utol ko po yun. Yung doon sa kabilang bakod. Doon sa kabilang bakod. Si Brother Jom. Yung Brother John naman, utol ko rin. Pero nasa ibang yun. Sige. Okay na. So, sa ngalan po ng ating station manager, Radyoman Sir Erwin Kabilbigan, sa ngalan din ng ating nakagapay. Diyan po sa may technical side at digital side mga kasama. Si Radyoman Danny Malaran. Sa ngalan din po ng ating admin na katambay pa rin hanggang sa mga sandaling ito. I know. Naka-late na naman ito uwi kasi late din ito eh. Kahapon, late din siya umuwi kahapon. Ibig sabihin, baka nag-over. Ganun talaga. Ang importante, Ma'am Laura, payday po ngayon. I don't know kung gaano ka kasaya sa araw na to. Yung iba kasi nag-flight na pauwi ng kanilang mga probinsya. Tayo, naiwan lang dito. Sige mga kasama, nawindang patuloy tayo. Ako po ang inyong naging tagapagatid balita, ang inyong naging taga-balitaktakan ngayong hapon sa programang DXMY at your service, 5:05 PM na po. Radyoman Julie Mapalaw, Tatak Aremen, at magandang hapon. Marami pong salamat. Buo ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda, buo at totoo ang mga balita. Kapag Tatak RMN. Ito